Undas ay panahon ng pagbisita sa mga mahal nating yumao upang kahit paano ay maibsan ang pangungulila sa kanila. Ang mga magulang ni Atio Castillo ang biktima ng hazing noong 2017, 7 taon nang nananabik sa anak. Kaya magandang balita ang hustisya ang kanilang nakamit. Pero hindi raw ito sapat kapalit ng buhay ng anak. Narito po ang aking special report. Dumating yung day na mag-graduate na sila from high school. Then, sinabi niya, he told his friends, sabi niya, bro, gusto ko mag-law. Sabi niya, kung matapos ka na, ano bang, saan mo gusto pumasok? Ang gusto niya, sabi niya, pwede akong mag-NPI. The balance of the criminal law and corporate law, di ba? Ito ang naglahong pangarap ni Horacio Castillo III. Magandang kinabukasan sana na nabaon sa hukay. Definitely he wanted to be a lawyer, and that's a non-negotiable for him. He was really a good student for law. Si Horacio o Atio sa kanyang pamilya at mga kaibigan, ang law student ng University of Santo Tomas na sumali sa Aegis Juris Fraternity na namatay sa hazing noong 2017. Hinihinalang namatay sa hazing ang isang law student ng University of Santo Tomas. Bangkay na nang makita ng kanyang mga magulang ang UST law student na si Horacio Castillo III. Namatay umano ito sa hazing sa Maynila. Nagpaalam naman siya. And then he was recruited. Merong daw pumipilit din sa kanya sumali. Sabihin ko lang na, na-deceive siya. Ang sinabi kasi sa kanya, wala namang physical na mangyayari. But during those, 5 days, na initiation, yun lang, yung tutusan ka lang, may papagawa sa yung yung pinalilinis sa kanya yung mga kwarto. But, yung palang ibig sabihin yung final na yung welcoming welcoming party. And then meron pa siyang So siya ginawa. na-realize na mag-hazing pala. Makalipas ang 7 taon, nakamit ng pamilya Castillo ang hustisya para sa malagim na sinapit ni Atio. Sa inilabas na desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, guilty sa paglabag sa anti-hazing law ang 10 miyembro ng Aegis Juris Fraternity na responsable sa hazing na kinamatay ng biktima. Habang buhay na pagkakakulong ang sentensya, pero hindi niyan mababawi ang buhay na nawala sa pamilya Castillo. Hindi na rin may babalik ang magandang kinabukasan na naghihintay din sa mga miyembro ng fraternity. Parang isang madilim na panaginip na hindi ka magising. Kasi gusto mo, Sir Jiggy, ibalik yung ibalik yung dati naming buhay. 4 lang kami. We're very close, Could not imagine na mamatayan ako ng anak. Sa pananaw ng mga magulang ni Atio, may pananagutan din ang Universidad ng Santo Tomas. If only the school did their part. Walang namatay, walang makukulong. Because they had every opportunity to diligently check if hazing was happening. They have the control kasi nire-recognize nila yun eh. Depensa naman ng Dean ng UST Law, patuloy ang kanilang pagsusulong ng mga polisiya para sa kapakanan at kaligtasan ng kanilang mga mag-aaral. Pero wala silang kontrol sa mga individual na sumasalisi sa patakaran. It's just sad na parang of all the people na could be a example, it had to be my best friend pa. So, like, there's so many examples where yung less fortunate, they suffered the same fate, diba? And I'm glad na dahil kay Horacio, they're being brought up, diba? Na they should get their justice. It's a stepping stone then for lawmakers to maybe
have more discussions about it. Sa Nueva Ecija, patay ang 18 anyos na lalaking sumailalim umano sa hazing. Hazing ang tinitinang dahilan ng pagkamatay ng isang 20 anyos na kadete ng Philippine Military Academy. Ang nangyari kay Atio ay hindi unang beses na may estudyanteng namatay sa hazing. Kung ganyan, anong nangyari sa Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act? Naging very inclusive na pagdating sa definition ng hazing. It includes not just physical but also the psychological or emotional abuse. So yung mga implementing rules and regulations, yun yung dapat pagtibayin. Often ang mga hazing kasi ay nangyayari in secrecy and minsan mahirap din ma-monitor para sa mga schools kasi nga patago siyang nangyayari. Ganun. Kaya siguro it's time for a campaign, then awareness, to raise awareness, to become more proactive. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.